niya kasi na talagang labag sa batas yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. At talagang obvious naman talaga. Kahit naman balibalik ta rin yung mundo, ganun at ganun naman talaga na yun. So ito pa, panoorin ho natin. Attorney Vic Rodriguez, magandang umaga po, Attorney Vic. Good morning po, Attorney Vic Rodriguez. Sir, gandang umaga po. No, wala ito si Attorney. Baby girl, ang tawag Wala si dito Attorney ay Vic. Yan na pala. technical difficulty. Technical problem. Okay, technical problem. Technical Attorney problem Vic lang, Rodriguez, magandang umaga po, mabuhay. Buhay din. Okay. Nakamute Wala yung lamang po, audio ni Sir Attorney Vic. Ayusin lamang po natin. meron pala tayo. Attorney Vic, magsalita ka. Alam mo. Okay. Sorry po, Attorney Vic. Medyo may problema lang po dito sa mga pinipindot-pindot. Ganyan Okay. talaga pag live ang show. Maya-mayang kaunti, makakasama po natin yan. Ito na nga, Attorney Vic. Are you there? Naririnig niyo po kami? Yes, I am here. Can you hear me? Yes po, loud and clear. Thank you so much for Thank you. being on the show, Attorney. Umpisahan na po natin agad. Marami-rami pong katanungan ito. Attorney Vic, dito po sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, ito po ba para sa inyo nagkaroon ng legalidad doon po sa nangyaring pag-aresto sa kanya? Doon po sa kung sige po. Yeah. Good morning muna, Kitted, at sa iyo, DJ Cha, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Yes, nakita naman ng sambayan ng Pilipino na he was deprived of the proper process for an arrest. At nakita naman yan, ang daming nag-video, ang daming linabas na balita. So may violation sa kanyang karapatang pantao at nakita yan, hiningi ng doktor niya, yung kanyang personal physician, si Dr. Agnes Del Rosario ng Medical City, if I am not mistaken, na siya ay agarang dalhin sa isang hospital facility dahil yung kanyang sugar count or yung sugar level ay umangat at ito'y naging more than double the normal count. Pero ito hindi pinagbigyan. Kanina po sa ugnayan namin kay Major General Torre, maging kay Yusek T, pareho po nilang sinasabi na legal po ang naging pag-aresto sa Pangulo. Dumaan po yan sa legal na proseso at marahan din daw po ang naging pag-aresto at walang Tangina niya. Anong marangal? May marangal na hahatakin mo yung 80 years old na matanda. Gago ka ba? Hindi gago ba siya? Sipin niya maigi yun. Huwag niya kaming gawing ginagawa niya kaming tanga. 80 years old na matanda, hatakin mo, marangal yun. Yung matandang yun, naglingkod ng tunay sa bayan nyo, hindi katulad mong putang ina ka. Sorry po sa mga nakapakinig nito, puro nakakagago eh. Parang ginagawa tayong tanga nitong hayop na to eh. Anong sasabihin mong marangal? Doon pa nga lang binabasahan mo ng Miranda rights yung si Pangulong Duterte. Tapos andoon sa Miranda rights na nagsasabing karapatan mong kumuha ng abogado. Karapatan mong kumuha ng abogado. Tapos yung abogado ay yung papasukin. Sino ba yung abogado? Anak ni Pangulong Duterte, walang iba kundi yung Vice President. Tapos ngayon sasabihin mo nasa karapatan. Fuck you! Palakpakan ko ba ito Tarantado, tigil-tigilan mo ako sa kagaguhan mo. Sige, tuloy. Team natin dito, particularly po ito, kayo din ho ba paano po ito? Will you intervene? Kasi sino ho ba yung mga abogado ng mga anak ng Pangulong Duterte po na naghain dito sa habeas corpus petition? Ito ba yung grupo ninyo ng mga lawyers na binanggit nyo? Hindi. Yung kay Mayor Baste, I believe she's a lawyer from Davao, yung nag-file noon. At yung kay anak naman ni Pangulong Duterte, kay Miss Kitty, I think si Attorney Sal Panelo naman ang nag-handle. Opo, So iba yung lawyers ng habeas corpus, but we have yet to sit down ng lahat kami, Ted, for obvious reason. Masyadong maraming nangyari since the time of his arrest last Tuesday. And this has been very mentally, physically, and to some, if not all, emotionally draining sa lahat. Opo, yung you have to talk and meet, no, para ho kasi mukhang
yung nga po, di ba, yung habeas corpus, tatlong mga anak, tatlong separate po na habeas corpus petition. Bagamat ito ho ngayon ay pinagsama na ng Supreme Court, no? Yes. Opo, kasi para ba maging, kumbaga, iisa lang pong grupo ito na nag-uusap-usap para po sa isang adikain, no? Opo, na maipanalo ang kaso po tungkol doon sa umano'y illegal na pag-aresto at mapabalik sa Pilipinas po dating Pangulo. Yes, mag-uusap-usap kami. It's just a matter of magtugma-tugma yung schedule. As you know, some of the lawyers are based in Davao, so kinakailangan din nilang umuwi ng Davao. Si E.S. Bingbong naman ay nasa Netherlands at kami, ilan lang kami natitira dito. And plus the time difference talagang very challenging yung coordination work. But we will complement one another, the local with the international, and as locals will coordinate with yung may hawak naman ng habeas corpus cases. Attorney, bilang isang legal counsel nga po, isa sa mga legal counsel ng dating Pangulo at kayo po'y kilala din na isang abogado, paano nyo po ipapaliwanag yung mga nagsasabi na ibang legal experts na wala ng jurisdiction ang Pilipinas dahil nasa ICC na po yung kaso ng dating Pangulo? Pagdating saan? Doon sa Habeas corpus, opo. Hindi. Tuloy-tuloy yun. Kailangan na masagot yun ng korte, marisolba sa korte yun. Dahil may pananagutan. If the court will side with the petition, may pananagutan. Yung mga illegally na kumuha sa kanya. Because if the court will say talagang you have to produce the body at medyo alanganin o may diferensya yung pag-inyong execute ng inyong warrant or mali yung pag-aresto ninyo sa tao, may pananagutan. Yung mga nag-serve nung illegal or invalid warrant. So may jurisdiction pa rin ng Philippines. At talagang may pananagutan sila doon, tanginang yan. Parang tiway na lang, gano'n. Pagtapos yung magsusorry na lang kayo, ulul. Hindi, talagang karapat dapat to silang panagutin dyan dahil nga sobrang una-una doon pa lang po sa ibigay mo ang isang Pilipino sa isang dayuhan, maling-mali na ho yun. No, napakamali na ho yung ginagawang ganun. Kaya sabi ko nga talagang mahirap po 'yan na ganyan na gawain, no, na dapat ay hindi ho yan tinatawag na hindi ho yan dapat talaga ginagawa sa isang Pangulong Duterte. Tsaka doon pa lang sabi ko nga sa inyo, una-una walang jurisdiction ng ang ICC dito. Pangalawa, unahan sa buong mundo na isang presidente na ipinagkalulo niya yung sarili niyang kababayan. Tamang ni Pangulong Duterte, pagka-aresto sa kanya ay dalhin siya agad sa korte. Alam niya yung procedure, dating prosecutor yon, abogado yon. So ang kanyang hiling-hiling lamang dalhin siya sa korte. Nakita naman nating lahat, hindi naman siya nakatapak sa korte. Yun ang kanyang hiningi. Arestuhin, kung arestado, dalhin ninyo ako sa korte. Wala ring booking na nangyari, wala siya yung mugshot, wala siyang fingerprinting. And doon sa briefing namin ng mga abogado dito sa local, when was this? The other day, Wednesday, ay napag-alaman din na hindi rin siya nabigyan ng tamang documentation ng paglabas ng bansa, yung pagdating sa immigration procedure. So ang daming violations dito. Opo. So, attorney, sa ngayon po, mayroong pending na habeas corpus petition. Pinasasagot nga po in 24 hours, ang mga respondents dito. Kayo po, sa grupo po ninyo ng mga abogado ngayon, maliban po dito, ano po ang inyong binabalak naman doon ngayon sa the Netherlands, na kung saan po at 9 p.m. Manila time, ang simula po first pre-trial hearing po sa kaso po ng dating Pangulo? Okay, para clear, kami ay ako'y part ng local legal team or defense team ni Pangulong Duterte. And we are headed by E.S. Bingbong Medaldea na alam naman natin lahat na doon. Pagdating naman sa The Hague ay ang tasking niyan, of course, we leave it to the daughter, the Vice President, makabuo naman ng legal team that will represent President Duterte there. Magiging complementary lang yung kanyang international lawyers at kami dito sa kanyang mga local defense team sa pamumuno nga ni E.S. Bingbong, si Attorney Martin Delgra, si Attorney Bebot Bello, Attorney Fred Lim,
Attorney Billy Dulay at si Attorney Bob Veterion, and yours truly. Opo. Pero sir, doon po sa The Hague, no, merong dokumento ngayon, inilabas nga po ang The Philippine Star din, na mismo ang sinasabi po ng dating Pangulo, isa sa kanyang mga counsel ay si former ES Medaldea. So mukha pong doon na po posting ngayon si ES. Dito po ngayon, itong legal team natin dito, particularly po ito, kayo din ho ba ang, paano po ito? Will you intervene? Kasi sino ho ba yung mga abogado ng mga anak ng Pangulong Duterte po na naghain dito sa habeas corpus petition? Ito ba yung grupo ho ninyo ng mga lawyers na binanggit nyo? Hindi. Yung kay Mayor Baste, yung I believe she's a lawyer from Davao, yung nag-file noon. At yung kay anak naman ni Pangulong Duterte, kay Miss Kitty, I think si Attorney Sal Panelo naman ang nag-handle. Opo, So pero, iba yung lawyers ng habeas corpus, but we have yet to sit down ng lahat kami, Ted, for obvious reason. Masyadong maraming nangyari since the time of his arrest last Tuesday. And this has been very mentally, physically, and to some, if not all, emotionally draining sa lahat. Opo, yung nga po, yung you have to talk and meet, no, para ho, kasi mukhang yung nga po, di ba, yung habeas corpus, tatlong mga anak, tatlong separate po na habeas corpus petition. Bagamat ito ho ngayon ay pinagsama na ng Supreme Court, no? Yes. Opo, kasi para ba maging, kumbaga, iisa lang pong grupo ito na nag-uusap-usap para po sa iisang adikain, no? Opo, na maipanalo ang kaso po tungkol doon sa umano'y illegal na pag-aresto at mapabalik sa Pilipinas po dating Pangulo. Yes, mag-uusap-usap kami. It's just a matter of magtugma-tugma yung schedule. As you know, some of the lawyers are based in Davao, so kinakailangan din nilang umuwi ng Davao. Si ES Bingbong naman ay nasa Netherlands at ilan lang kami natitira dito. And plus the time difference, talagang very challenging yung coordination work. But we will complement one another, the local with the international, and as locals will coordinate with yung may hawak naman ng habeas corpus cases. Attorney, bilang isang legal counsel nga po, isa sa mga legal counsel ng dating Pangulo, at kayo po'y kilala din na isang abogado, paano nyo po ipapaliwanag yung mga nagsasabi na ibang legal experts na wala ng jurisdiction ang Pilipinas dahil nasa ICC na po yung kaso ng dating Pangulo? Pagdating saan? Doon sa Habeas corpus, opo. Hindi. Tuloy-tuloy yun. Kailangan na masagot yun ng korte, marisolba sa korte yun. Dahil may pananagutan. If the court will side with the petition, may pananagutan. Yung mga illegally na kumuha sa kanya. Because if the court will say talagang you have to produce the body at medyo alanganin o may diferensya yung pag inyong execute ng inyong warrant or mali yung pag-aresto ninyo sa tao, may pananagutan. Yung mga nag-serve nung illegal or invalid warrant. So may jurisdiction pa rin ng Philippine courts. Of course, iba naman yung gagawing pagdinig sa The Hague. Doon wala tayong pag-uusapan doon, kaya nga nagbumubuo ng legal team ng international lawyer I think si VP Inday dahil naman kaming authority to practice there. Oo. Meron na po ba mga mauugong na pangalan? Kasi sinasabi nyo sa ngayon, bumubuo na ng international legal teams para po sa... Siyempre, hindi mo nasasabihin yun, Chacha. Oo, bumalik na naman yung ano ko. Siyempre, hindi sasabihin yun, anak ng tipaklong naman, siyempre, diba? Bakit mo kailangan sabihin yun? Siyempre, makakapwesto agad yung mga tao. Makakabuelo na naman agad sila. Mahirap yun kapag bumuelo na. Hindi na kailangan. Tsaka ito, hindi na kailangan itanong yun. Oo, na kung sino man yung mga attorney or yung team na yun, international lawyer, hindi na kailangan nyo kasi sa panahon mo ngayon, baka mamaya pag nalaman nila Tambayan tsaka ni Marcos, gapangin yan. Nahirap na, kaya wag na dapat. Pagdating saan? Doon sa habeas corpus, opo. Unay ng international legal teams para po sa kaso na kinakaharap ngayon ng dating Pangulo doon? Yes, because we have no other recourse but to get a lawyer or lawyers there dahil kinakailangan niya ng proper legal representation doon sa korte. Opo, may binanggit kayo kay Chacha kanina na
Obviously po, no, dito sa habeas corpus petition, attorney, obviously yung tao po na gustong ipaharap, no, sa hukuman ay nasa abroad na. Opo, wala dong jurisdiction ang Supreme Court. Pero may jurisdiction sa mga taong responsable kung bakit nasa abroad ang taong hinahanap nitong mga kanyang mga kamag-anak. Opo, yung sinasabi, Tama yun, Ted. yung sinasabi po ninyo na may pananagutan ang mga taong ito. So, legally po, anong mga demanda ang maaaring harapin ng mga taong ito? Particularly po, no, yung general na naging Bitay agad, bitay. Bitay na agad, bitayin. Oo, wala nang bitay na agad. Patagal-tagal pa, bitay na agad para wala na. Oo, mahirap yan kasi kapag pag tawag dito, kapag ano man tawag dito, pag pinagbigyan nyo pang mabuhay ang mga yan, makakabuelo pa yan. Kaya kailangan niyang bitay agad sa mga lumabag sa mga dapat ikaso dyan sa mga yan. Kaso wala tayong bitay dito, no? Ba't ba kasi tinanggal yung bitay na yan? Kaya ang dami tuloy, ang daming gumagawa ng katarantaduhan sa Pilipinas. Kaya dapat ibalik yung bitay na yan eh. Kaya tuloy. kung bakit nasa abroad ang Kung ano yung klase ng pamamaraan ng pag-aresto na sword kidnapping ito eh. Hindi po mga ganong alegasyon. Ano ho ang inyo pong kaisipan dyan, attorney? For academic discussion, pagka yung mga kaso ng habeas corpus at pinanigan ng korte, usually nahaharap sa kaso ng civil, yung danyos, administratibo, kung siyempre officers of the law naman ang usually nag-aaresto, kaya nagiging subject ng habeas corpus, at maaari kung wala talagang basihan, mapatunayan na walang basihan, yung pagdetine o pag-aresto, nariyan yung serious illegal detention. At kung sa tingin naman ng korte na initially ay valid yung arrest or detention and then subsequently it ripened into an invalid detention, magiging arbitrary detention. Okay, sige po. So sa ngayon po, attorney, ano po ang inyong balak sa usapin po naman ng pananagutan dito ng dating Pangulong Marcos, considering din po na hindi siya kasama sa mga respondents dito. Kung meron man sa Ba't dating Pangulo? Si Ted Pailon nasabi niya, yung dating dating Pangulo daw. Ted Pailon na dumudulas ka na. Sinong dating Pangulo? Si Marcos? Kasi advance si Ted magsalita kasi magiging presidente na daw si Vice President Sara Duterte. So palakpakan. Yun naman pala. Yun yung ibig sabihin niya. Sige, go. ng Pangulong Marcos, considering din po na hindi siya kasama sa mga respondents dito. Kung meron man sa pangyayaring ito. Unang-una, alam naman natin na may immunity from suit ang any sitting president. Kaya ang laging nai-implead dyan, if you want to implead the president, you have to course it through the executive secretary. So malinaw yan. As for his pananagutan, we have to wait for the outcome of all the petitions pending before the court. Yung dalawa or tatlong habeas corpus, and then yung final na petition for prohibition and mandamus. Kasi yung sa prohibition and mandamus, Ted, hindi lamang si Pangulong Duterte ang petitioner doon, kasali doon si Senador Bato de la Rosa. Opo. Yes po. Dito naman po sa argumento na yung naging basihan sa pag-surrender daw po sa dating Pangulo ay yung una, sinasabi nila, ito yung nakikita natin at naririnig na sa mga balita ngayon dahil sa pakikipag-ugnayan sa Interpol. Pangalawa, may nabanggit po kanina si Yusek T, yung RA 9851, nakatumbas daw po ng Rome Statute. Nakalagay daw po dyan na may option ng Pilipinas na i-prosecute ang isang akusado o kaya ipaubaya po yan sa ibang korte. Kaya daw, ang naging desisyon nila is ipaubaya na nga daw po ito sa ICC. Ano pong tugon? Napakalaking kalokohan nun. Walang ganon. Wala wala nga jurisdiction dito yan Tapos magkakaroon ng batas na maaaring pwedeng gawin ng Pilipinas yung pagbigay sa ibang lahi ng kanilang kalahi. Katarantaduhan yun. Katarantaduhan yan. Tigilan nyo kami sa mga ganyang kabulastugan nyo. Gunyo doon. That has always been the contention, Chacha. Are we saying that our courts are not functioning?
Why would you let a sovereign jurisdiction step in and get custody of a former president who has served well, tapos doon mo pabibistahan? Bukas naman ang lahat ng ating piskalya. Bukas lahat ng ating korte, accessible nga yan all the way hanggang Supreme Court. So nasaan ang jurisdiction ng ICC? ICC will only step in if there is a failure by the signatory state, when we were still a signatory or party to that Rome Statute, na meron tayong inability to prosecute and execute, implement, and enforce the law of the land. Are we saying na hindi natin kaya ang mag-imbestiga? Nandiyan ang CIDG who is very active lately. Parang dito parang pinatunayan ni Marcos na mahina ang batas dito sa Pilipinas. So although mahina naman talaga ang batas sa Pilipinas dahil kinokontrol nila. Yun naman talaga Mahina ang batas sa Pilipinas dahil kontrolado nyo. Dahil kinokontrol ang mga mayayaman dito sa bansa natin. Pero kung talagang paganahin ng batas Pilipinas sa mahirap man o mayaman, magsasaka ka man or isa kang basurero, kung ano pa trabaho mo, basta ikaw ay nasa tama at gumagana ng maayos ang batas sa isang bansa, maganda ho yun. Kaso kung kontrolado, talagang pangit. At dito, talagang pinatunayan ni Marcos na wala talagang kwenta ang batas sa Pilipinas. Kasi ultimong si Pangulong Marcos, parang diskumpiyado. 'Di ba? Parang sinasabi niya ho dito na dali natin to sa ibang bansa na mag-imbestiga. Ibang bansa na ang humatol kasi hindi kaya to ng Pilipinas. Parang ganoon Parang ganun yung kinakalabasan ho ngayon. Kaya alam nyo yung ginawa ni Marcos, grabe talaga. Isang kahihiyan ito sa Pilipinas. Pinagtatawanan tayo ngayon ng ibang bansa. Pinagtatawanan tayo ng ibang bansa at nagtataka ang ibang bansa na bakit ipinagkatiwala ang isang Pilipino sa mga banyaga. Yun yung masakit dyan. Nandiyan ang NBI, nandiyan ang Ombudsman. If we're talking about investigation for purposes of prosecution. At nandiyan naman ang MTC, RTC, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, nandiyan ang ang Sandigan Bayan, nandiyan ang Supreme Court. So, what are we suggesting here? Bakit kinakailangan ng foreign jurisdiction to intervene and step on the sovereignty of our judicial process? Tama. Meron na rin daw pong mga posible na maisampang kaso dito sa bansa laban po sa dating Pangulo na may kaugnayan pa rin po sa kanyang naging kampanya sa war on drugs noon. Pero ongoing pa rin daw po ngayon yung mga pag-uusap doon sa mga naging biktima. But a few months from now, posible nga daw pong maisampa na rin ito dito sa Pilipinas ayon sa DOJ. If there is any existing ongoing investigation, then it's all the more prudent and legally correct na hinantay nilang matapos yung ongoing investigation. Kasi kung meron naman palang investigation, di walang jurisdiction lalo ang ICC. You get my point, Cha? Yes po. So, Attorney Vic, tama po ba? Nag-iimbestiga ka at merong naka-threat na makakasuhan ka, ibig sabihin, our investigation body are functioning and the courts are open and functioning and are able to execute and implement our justice system. Bakit mo ibibigay sa isang foreign jurisdiction? Boom! Sapul! Sapul sa panga! Bumalik na naman ang hayop. Sapul sa panga. Sapul sa panga yung mga yung mga yudipunggo. Are we saying that our courts are not functioning? Why would you court? So, what Pilipinas ayon sa DOJ? if there is any existing ongoing investigation, then it's all the more prudent and legally correct na hinantay nilang matapos yung ongoing investigation. Kasi kung meron naman palang investigation, di walang jurisdiction lalo ang ICC. You get my point, Cha? Yes po. So, Attorney Vic, tama po ba? Nag-iimbestiga ka at merong Inulit natin para maunawaan nila ng gusto. Our investigation body are functioning and the courts are open and functioning and are able to execute and implement our justice system. Bakit mo ibibigay sa isang foreign jurisdiction? So, parang sa madaling salita, Attorney Vic, tama po ba? Pagkakaintindi ko, parang sinadya na talagang paunahin mo na yung ICC bago po maisampay mga kaso dito. Kung pwede naman palang dito,
idininig yung mga kasong ito? Ganun talaga ang lumalabas, that he was conveniently handed to a foreign jurisdiction, notwithstanding, again, our firm belief, me as a lawyer, that the courts are open. Bukas ang korte, bukas ang ating mga piskalya. And to stress my point, bakit tayo patuloy nagkakaroon ng vetting process ng mga aplikante para ma-appoint sa MTC, RTC, Court of Appeals? Ibig sabihin bukas ang korte, gumagana ang korte. Bakit tayo nag-a-appoint ng mga prosecutor? Ibig sabihin bukas ang Office of the Prosecutor. Tsaka ito pa, no, hindi alam nyo kung bakit. Kung bakit talaga napilitan na sila na dapat hindi talaga nila gagawin yan. Alam nyo kung bakit napilitan sila na i-turnover sa ibang sa ICC itong si PRRD? Kasi una-una, sinubukan nila yan eh. Sinubukan nila yung about sa BICAM report, di ba? Sinubukan nila ang Supreme Court kung kaya nilang kontrolin. Sinubukan nila Supreme Court kung kaya nilang manipulahin or paikot-ikutin sa palad nila or tapalan ng pera. Kaso bandang huli, hindi nga nila kinaya yun. Hindi nila kinayang ganun ang gawin nila or ganun ang magiging plano nila sa Supreme Court. Kaya napilitan na talaga silang idala or dalhin or ipadala si Pangulong Duterte sa ICC. No? So, dahil nga, napag-isip-isip nila na tanginan, hindi natin kayang kontrolin itong Supreme Court, yari tayo dito. Hindi natin madidikdik si Duterte dito. Kaya kailangan na nating gawin talaga yung pinakahuling plano natin na ipadala si Duterte doon sa ICC. Kasi kung alam nyo lang kung nakokontrol ng administrasyong Marcos ang korte at ang Supreme Court, wala doon ngayon si Pangulong Duterte. Dito yan nililitis sa Pilipinas. Kaso nga lang, hindi kayang kontrolin ng administrasyon yung Supreme Court. Kaya no choice sila. Ang ginawa nila, kahit na sampal sa mukha nila, nakakabastos sa kanila, nakakahiya sa kanila, napilitan nilang dalhin si Pangulong Duterte sa ICC. So tuloy. Walang puwang ang international jurisdiction sa atin. Opo. Sige. So, Attorney Vic, inyo bang nakakausap si Ma'am Hanelet Avancenia? Huli kami nagkita the other day pa, Ted, doon sa meeting ng mga local lawyers for PRD. But masyadong maraming nangyayari at ang daming information. So, hindi pa kami talaga nakaupo uli ng magsasama-sama. And others are again went home to their places at Davao and we're waiting for a call na mag-convene uli at mag-usap-usap. Opo, kasi nga po I think it's going to happen soon dahil based from your information na ngayong 9 p.m. Philippine time ay yung first appearance ni Pangulong Duterte sa International Court. Opo, and siguro po din kasi ngayon nasa mga dyaryo na, Attorney Vic, yung kaso ng pagmumukpok daw po ng cellphone, di ba, sa isang miyembro ng SAF, and people would like to get the side of Ma'am Hanelet. Well, kung mayroon mang kakasuhan ng gobyerno pagdating doon sa illegal arrest na naganap, harapin na lang ng kung sinong makakasuhan doon sa sinabing may napukpok ng cellphone, etc. Opo. Di tsaka ito, yung about kay Ma'am Hanelet, ulit-ulitin ko sabihin sa inyo na ang isang magulang kapag ganun ang ginagawa sa anak niya, magagawa niya kahit gaano pa kabait ang isang magulang. Tandaan nyo ho yan. No, tandaan nyo ho yan na kahit anong bait ng isang magulang, kung nakikita niya harap-harapan na inaapi yung kanyang anak, ginagago yung anak niya, talagang magagawa niyang lumaban. Kayang-kaya niyang makapanakit ng isang tao para lang sa kanyang anak. Ganun yun. Ngayon, kung ginagawa niyo, ako para sa akin, hindi ko naman sinasabing deserve nung AFP na yun, or yung kung policeman yun. Mali talaga. May mali doon kasi nasaktan yung AFP. Pero mali din ng AFP or kung AFP or police ba yun, mali din nila kasi nga, bakit nila ginaganon kasi si Kitty? Yan tuloy, apukpuk ka tuloy. Diba? Apukpuk ikaw sa ulo, abukol. Kung hindi mo sana kasi, ang hirap kasi, alam nyo, walang ibang dapat sisihin dito kundi si Torre, putangin ng yan. Si Torre lang talaga ang kailangan sisihin dito sa lahat ng kagaguhan na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Si Torre at si Marcos lamang. Wala nang iba.
Silang dalawa lang ang sila lang yan, si Torre, si Pajardo, si Marbil, si Marcos, si Romualdez. Yan ang mga dapat sisihin sa lahat ng kung halimbawa man na magkaroon ng malaking gulo sa Pilipinas, walang ibang sisisihin kundi si Marcos lang. Yun lang. Siya presidente eh. Diba? Ba't mo hinahayaan na ginagawin to na alam mo namang ikakagulo ng bayan, na alam mo naman na magkakaroon ng kaguluhan? Ba't mo gagawin? Kung di mo naman tanga ka. Diba? Ganun yun eh. Nakaka-high blood lang eh. Buisit kasi, buisit. Hindi, promise ako po ay hindi ako nagbibiro, pero kung iisipin nyo lang kasi maling-mali din talaga. Balibalik-tarin nyo man yung mga nangyari. Talagang kahit naman din sinong magulang, talagang magagawa yun. Biruin mo ba naman anak mo, pilit na inilalayo sa'yo, yung asawa mo nga gustong kunin, gustong dalhin sa ibang bansa. Gustong dalhin sa ibang bansa na hindi siya kasama. Doon pa lang galit ka na eh. Tapos yung anak mo inilalayo sa'yo. So ang pangit din kasi dito, mali yung pagiging nila. Kung pinagsama sana nila yung dalawang magulang, kung kung hindi nila masyadong hinaras, wala rin naman mangyayaring ganun. Oo, wala kabobohan ni Torian. So yung sa AFP or sa PNP na napukpok ng cellphone ni Ma'am Hanilet,